Good morning sa inyo guys for today's video. Para sa mga nangangarap, sana makatulong to. Meron akong isang crew na nakausap, high school graduate yung tinapos pero nakapagtrabaho siya dito. Yan yung aalamin natin guys kung paano siya nakapasok sa barko at magkano na rin yung kanyang sweldo. Let's go! So ayun na nga guys, ginawa ko pala tong video na to dahil sa sobrang daming nagtatanong sa comment section. Kalbong Seaman TV, pwede bang makapagtrabaho sa barko ang isang high school graduate? Nandito na yung sagot, kasama pa kung magkano yung kinikita niya sa isang buwan. Let's start! Ito pala si Boss Robby alias Johnny, isa siyang steward sa barko namin. Uumpisaan niya yung umaga niya sa paglalaro ng ML. Joke lang, isa pala siya sa mga nagpapanatiling malinis yung barko. At yung nasasakupan niya, yung public area. Tignan nyo naman, iba't ibang klase pa yung mga hawak niyang sandata. Merong pang Ghostbuster, higup lahat ng alikabok. Pagkatapos mag-vacuum, gagamitin niya naman yung high-tech niyang pampakintab ng sahig. At kung hindi pa pwedeng manalamin, papasadahan niya pa yan ng map. Pagdating ng gabi, pwede ang maging waiter. Tagahatid ng VIP na pumapasok sa barko. High school graduate pero napakagaling mag-English niyan with British accent. Tapos siya rin yung tagapagpangasiwa dito sa kennel para sa mga cute nating asong nagtatravel. Eto na yung hinihintay nyo guys, tara, interviewin na si Boss Robby. Tatanungin natin kung paano siya nakapag-apply sa barko at magkano yung sinasahod niya isang buwan. Boss Rob, ano bang tinapos mo Boss Rob? High school. High school graduate. Yan, high school graduate si Boss Rob. Pagkatapos niyang graduate, tinanong ko na rin guys kung ano yung una niya naging trabaho. Oo, nagsimula ako, naging bagger ako dati. Una mong trabaho, bagger? Oo. Saan? Bisa no, sa supermarket. Tapos, nagbarko ka na pagkatapos mo mag-bagger? Hindi pa, service crew pa ako. Fast food, Jollibee. Jollibee? Ilang years? Magit 2 taon. 2 taong experience guys. Tapos, nagbarko ka na? Hindi pa, nagmanginasal pa ako. Puro food tripan yun ah. Tapos, nagbarko ka na? Hindi pa rin. Saan ka naman napunta? Nag-land base ako sa Qatar. Almost 5 years. Pag uwi mo nun, nagbarko ka na? Oo, nag-exit ako sa Qatar. Tapos mga ilang buwan, pahinga muna. Nagpasa-pasa ako ng mga resume ko sa mga agency. Ayun, tanggap ako sa isang agency. Anong agency yan? Nagsimula ako sa Magsaysay. Magsaysay pala siya nagsimula guys. Tapos, anong barko mo dun? Costa, cruise ship. Pero wala na sa'yong hiningin kahit anong dokumento? Kailangan ba college graduate or wala naman? Based kasi sa experience nung nag-apply ako dun sa una kong agency, tsaka dito, okay, sa bago kong agency. Para lang sa akin, nung nag-apply ako sa, pagpasa ko ng resume, yung una talaga tinitingnan is yung experience. Yung previous job history mo. Yung kung ano yung mga naging experience mo na, like waiter, ganon. Okay. Nung pandemic, medyo pangit na yung Sakayan, dine-up. So, nag-decide ako na mag-apply na rin sa iba. And ayun, natangkap ako dito. Ganon lang din, pasa resume. Pasa resume, actually, online yun. Online lang. Pero iba-iba rin yung pinasahan mo online. Iba-iba din. Tapos, nagkataon, ito yung tumawag. Nagkataon ito yung pinaka-unang tumawag. Pero lahat ng pinasahan ko, tinawagan ka? Oo, actually, talaga sila na tinawagan ako. Pero ito lang talaga yung kauna-unahan, kaya kinuha mo na. Kasi sabi ko kung sino naman yung mauna. Nag-grab ko na. Sayang. Boss Robby, pwede bang malaman kung magkano yung sinasahod mo? Dito or sa dati? Sige, sa dati na lang muna yung unang trabaho mo. Magkano yung sinasahod mo ng unang trabaho mo? Basta yung unang sahod. Magkano yung unang sahod mo pagkasakay ng barko? Actually, yung unang sahod ko sa dati kong kumpanya, sa cruise ship, mas okay pa na magtrabaho sa Pilipinas. Mababa lang din. Mababa talaga. Kailangan mo na talaga ng experience on board. Yan talaga yung target ko na that time. Kaya kinuha ko lang talaga. So kahit mababa siya, dahil kailangan mo ng experience, kinuha mo na. Kinuha ko siya. Pwede bang malaman kung magkano yung mababa na yon? In peso? Kasi yung mga kontrata nasa 545 lang. 545 dollars. All na yun. All na yun. Pero, syempre, may mga tip pa naman minsan yan, di ba? Depende. Kasi sa department namin, yung mostly lang may mga tip, yung mga kabinista. Okay. Hindi ka naman doon nakalagay. Hindi pa kasi first contract pa. So, ayun guys $545 yung una niyang So, ito naman, dahil napunta ka na dito, medyo, magkano naman yung sahod mo dito?
Hindi ko pwede sabihin na exact, pero masasabi ko na nasa 6 digit. 6 digit? Sahod pa lang yun o kasama na tip? Sahod pa lang yun. Bali yung sahod niya kasama ng overtime lahat. Pero yung tip di pa labas. Kumbaga 6 digit, sahod, malinis. Malinis. Yung tip, labas. Labas. Hindi, malaki ba yung tip o hindi? Depende sa nagbibigay. Depende sa nagbibigay. O, yun guys